Magandang umaga po. Nagsisimula na pong sumahimpapawid ang DZAM 99.1 Pinoy FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinagmamay-ari at pamamahala ng KBS Broadcasting Corporation at ng DZAM News Media Company Incorporated na may permit bilang BSD-0176-2025 REN at may visa hanggang December 31, 2028. Ang opisina at studio ng DZAM ay matatagpuan sa KBS Broadcasting Complex along Broadcast City, Capitol Hills, Panay Avenue, Diliman, Quezon City, Metro Manila. At ang aming 50 kW transmitter station ay matatagpuan sa Samulong Highways, Antipolo City, Province of Rizal. Ang Technical Division ay pinagmumunuan ni Engineer Erwin Santos, PECE number 00000067. Ang DZAM studio ay nasa pamamahala ni Engineer Santos Bautista, Engineer Arden Ramos at Lauro Oliveros sa tulong nila Benjamin Gila, Harold Biozon, Michael Orellana, Ray Aganon, Richard Mendoza, Henry Lopez at Robert Saavedra na paong lisensyado ng National Telecommunication Commission at ng Professional Regulation Commission. Ang DZAM transmitter ay nasa pamumuno ni Engineer Roland B. Garabides at Engineer Bernardo D. Acosta. Transmitter Technicians Giscrolo Drilon, Donald Parungo at Reynan G. Royo sa tulong nila Normy Reforma at Robert Espanto na taong lisensyado po ng National Telecommunication Commission. Si Ray Gordon para sa DZAM. Pagbukas ng radyo mo, ano ba ang ganap sa ating bayan? Mula balita, komentaryo at music, lahat andito yan sa DZAM. At Pinoy ang radyo mo. DZAM, ito ang number one sa bayan. What radio station you tune? DZAM. Pagsimula ang araw, sumusigla ang ating araw. Sa balita at impormasyon, serbisyong publiko ang aming inuna. DZAM at Pinoy ang radyo mo. DZAM, ito ang number one sa bayan. What radio station you tune? DZAM. Mula umaga hanggang gabi, kami pa rin ang inyong kasama. Anong man mangyari, ito pa rin ang radyo ng bayan. DZAM 99.1, DZAM 99.1, DZAM 99.1. Pinoy ang radyo mo. DZAM, ito ang number one sa bayan. What radio station you tune? DZAM. DZAM 99.1, DZAM 99.1, DZAM 99.1. Ito po ang DZAM 99.1 Pinoy FM at DZAM Teleradyo. Maglilingkot ng tapat, magbabalita kami ng totoo.
kasapi po kami ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa DCAM, sakto alas 5 na po ng umaga. Unang-una, bagong-bago, naglalagablab, nagbabaga. Mga balitang ikinalap ng DZAM News Media Company Incorporated at buong pwersa ng KBS Integrated News and Current Affairs. Pinoy FM Balita alas 5. Pinoy FM Balita alas 5. At ngayon, narito ang multi-awarded at matibay na haligi sa kasaysayan ng pagbo-broadcast sa radyo at telebisyon sa Pilipinas. Rod Cyril Divatera at Joey L. Rosales. Pangulong Marcos pinamamadali ang 2026 national budget. 10 anyos edad ng kriminal liability umusad na sa Senado. Divorce bill muling isinulong sa Senado. Pangulong Marcos pinasisiyasat ang kontraktor sa 5.16 pesos na bilyong flood control project. At Gerald Anderson dinulaban si Primetime King Coco Martin. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, Agosto 14, taong kasalukuyan. Mayong buntag sa DYZZ Cebu at sa inabot ng DZAM nationwide at worldwide. Sa ngalan ni Joey Rosales, ako si Lucho Paz Caballes. At sa ngalan ni Rod Cyril Dimatera, ako naman si Jamel. Sa detalye ng mga balita, umapela si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na agarang aprobahan ang pangunukalang national budget para sa taong 2026 na mahalagang hakbang para sa pagtataguyod ng mas maudlad na kinaukubukasan para sa bansa sa panayam ng DCAM.